What's up mga boss? Magandang umaga po at magandang araw po sa ating lahat. At syempre nandito na naman po muli ang inyong boss Rolly Vlog nagbabalik. At welcome back po tayong lahat dito sa ating munting YouTube channel. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat mga boss. So, per month na. So, ito na yung papasok ng breeding season. So, ayan. So, ngayon, kadalasan dun sa atin, kagaya nito, maraming bagyo na dumaraan, ulan ng ulan, araw, ulan. So, kadalasan, nangyayari sa mga manok natin ay nagkakasakit. Yan, kakasakit. So marami nagtatanong sa atin yung mga common na sakit na dumadapo sa kanilang mga manok, most especially dun sa nagkakaroon ng sipon. Yan, yun yung pinaka very common na tumatama sa manok natin. And then minsan kapag ka po tayo ay ginagamot natin yung ating mga manok, especially dun sa mga material natin, siyempre nandun sila sa range, so hindi maiiwasan yung pagkakaroon sa kanila ng sipon. So ayan mga boss, so sipon, ayan yung pinaka common na tumatama sa ating mga manok. Yan. So paano gagawin na gagamutin natin to? So yan mga boss, nagagamot naman yan sa pamamagitan ng ibinibigay natin na mga antibiotic. Pero mas maganda, mas mapapabilis yung kanilang paggaling kung sasamahan natin ng tinatawag na pagdidiklag. Yan. Mga boss, doon sa nagtatanong sa atin, paano ba yung pagdidiklag and then paano ba ginagawa yan? So doon sa mga manok natin, napapansin natin kapag ang mga sipon nila, yung viral na sipon nila, mapapansin nyo dun sa kanilang ilong nila, nandyan na yung tumutulo yung sipon, lumalabas sa mata. So para mas mapabilis yung paggaling nila, kinakailangan samahan nyo ng pagdidiklag, and then at saka nyo sila bibigyan ng antibiotic, and then para mas mapabilis yung kanilang paggaling. So mga boss, kung mapapansin nyo, sa mga manok po kasi natin, kapag ginagamot natin sila, kadalasan na nangyayari, in short, masyadong maigsi yung ginagamit nating paggagamot sa kanila. So gagamutin natin sila, and then pag nagkaroon ng mabilis na improvement, tinitigil natin. So dapat yung duration niya susundin nyo. Hindi po pwede yung halimbawa nagpainom kayo ng gamot ngayon, bukas hindi, nakalimutan nyo, then susunod na araw saka kayo magpapainom. Hindi po tama yan, hindi talaga sila gagaling, maniwala kayo sa akin mga boss. So ito yung ituturo natin ay kung paano mas mapapabilis yung paggamot sa mga may sipon na manok, yung pagdidiklag na tinatawag mga boss. So ituturo natin yan, ay papakita ko sa inyo. Pero bago natin umpisahan niya mga boss, at kung bago ka pa lang napapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, ay siyempre iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kahit mag-share, and then hit yung ating munting notification bell, at nasa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So mga boss, ipapakita ko sa inyo at samahan nyo ako kung paano ang ginagawa kong pagdidiklag. So ito mga boss, ipapakita ko sa inyo, meron tayong isang inahin. Ayan, kung makikita nyo, ayan, tumutulo ang sipon niya, nagbabara sa ilong, and then lumalabas sa mata. So mga boss, baka minsan nagtataka kayo bakit nagkakaroon ng sakit yung manok natin na sipon, nagbabakuna naman tayo. So ito po ang paliwanag ko dyan mga boss. Ang pagbabakuna po ay hindi po yan 100% kapag ka po nagbakuna kayo ay hindi na tatamaan ng manok nyo.
Ang pagbabakuna po mga boss ay binibigyan lang sila ng shield. Kumbaga para mas mahirapan makapasok yung virus na tatama sa kanila. So yun po yung trabaho ng bakuna. At and then pagdating ng pag sila ay tinamaan, mas mabilis silang gagaling and then mamadali silang gamutin. Unlike sa walang bakuna, so minsan umaabot ang gamutan 2 weeks, 3 weeks, minsan umaabot pa ng 1 month. So masyado nang naluluto yung liver ng inyong mga manok dahil sa binibigay nyo kung ano-anong antibiotic. So dito kung mapapansin nyo, ang manok na may bakuna, mas madali silang gamutin, mas madali natin mape-prevent yung kanilang sakit. So ito mga boss, ipapakita ko sa inyo kung paano yung proseso ng pagdidiklag. So sana lang ay dun sa mga gustong sumubok ay masundan nyo ng maayos. So mga boss, sa pagdidiklag ng mga manok na may sipon, so unang-una dapat, ito yung unang-unang gagamitin nyo, dapat meron kayong Bactidol. So then ilalagay nyo siya dito sa pang-spray, and then i-spray nyo sila dun sa kanilang nasal, sa ilong, para pumasok dun sa kanilang sistema yung Bactidol, and then saka nyo sila susundutin ng bulak para makuha nyo yung mga plema dun sa kanilang ngalangala. So mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano yung ginagawa natin. Ito, so spray natin yung part na may tama ng sipon. Yan. Then saka nyo dudukutin ng bulak para makuha yung plema. Yan, hindi ipe-press nyo yung kanilang ilong. Yan, para makuha, yan. Mapapansin nyo, yan, nakuha yung plema. So ito mga boss, make sure lang na yung kapag nag-spray kayo, napupunta sa kanilang sistema. Yan, para na sa ganon makukuha nyo yung talagang plema na nandun sa kanilang galangala. So ganito lang yan mga boss. Iangat nyo, idudukutin nyo yung galangala, ipe-press nyo yung dalawang butas ng ilong, and then saka nyo kukunin. Yan, kung mapapansin nyo, ayan, nakasabit yung plema nya. Gagawin nyo to pwedeng araw-araw or pwedeng every other day. Yan. Pasintabi lang po dun sa mga makakapanood dito na kumakain. So medyo maselan yung video na to, kaya pinapakita natin para masundan ng mga gustong gumaya nito. Yan. Yan mga boss, bumubuo. Hanggat may nakukuha kayo na plema, kunin nyo lang ng kunin, sundutin nyo lang ng sundutin. Dito sa ganitong paraan mga boss, mas mabilis gagaling yung kanilang sipon. So mga boss, kapag ka po kasi ito napabayaan nyo, hinayaan nyo na yung sipon nila ay hindi nyo nagamot. So ang tendency nito mga boss, mapupunta to sa Coryza, ang mangyayari, magkakaroon sila ng yung one eye cold na tinatawag, yung magang-magayang muka. Yan, tapos yung gilid ng mata nila, magkakaroon sila ng buo na nana. Dun yung nangyayari, dun sa iba, ginagawa nila, binibiyak nila para mailabas yung namuo.
ito mga boss, ang Bactidol kasi ay gamot talaga yan para sa lalamunan. So ayan, kung mapapansin nyo. So mga boss, pasintabi pong muli yung sa mga kumakain, medyo maselan itong ginagawa natin paggamot. Sana huwag kayong ma-open. Ayan. So ang gagawin natin dito, after na siya ay ayan, kung mapapansin nyo, medyo nagluluha na yung mata niya. So ibig sabihin, kapag napabayaan ito, mapupunta na to sa Coryza. Kung doon sa mga nagtatanong mga boss, kung paano ko nalaman yung ganitong klase ng paggagamot. So ito po ay bahagi rin ng ating natutunan sa mga mentor natin, yung pagdidiklag. Kahit kaninong breeder kayo magtanong, ina-advise nila to, ang pagdidiklag. Lalo na kapag viral na yung sipon na tumama sa kanila. So after nito, kapag katapos nyo silang idiklag, so mas maganda pag magdidiklag kayo every other day, kasi kapag ginawa nyo na araw-araw, masyado namang mabubugbog yung kanilang ngalangala, kadudukot nyo. So mas maganda every other day o every 2 days. Yan, gagawin nyo sa kanila para mabawasan lang yung sipon na nandun sa kanilang nasal. Kasi mga boss, yung sipon kapag po kasi yan hindi makalabas dun sa kanilang ngalangala, so nang nangyari, nahirapan silang huminga, and then yun yung nagkukos para mamaga yung kanilang muka. So eto mga boss, after nyo silang idiklag, so ayan, after nyo silang idiklag, so siyempre susundutan nyo sila ng antibiotic. So sa akin, kapag medyo viral na yung sipon, ang ibinibigay ko na sa kanila ay injectable. So gumagamit tayo ng L-Spec. Yan. Baka mo. So magbibigay tayo ng L-Spec 0.3 cc araw-araw. Magbibigay tayo ng L-Spec sa kanila na antibiotic araw-araw. So mas maganda kapag ang inyong mga manok na may ganitong klase ng tama, gagawin nyo sa kanila, i-quarantine nyo muna sila para na sa ganon hindi sila makahawa dun sa ibang manok na nasa paligid nila. So ganon lang kasimple mga boss, napakadali lang ng pagdidiklag na sinasabi ko, and then ang paggamot ng may mga malalang sipon ng ating mga alagang mga manok. So naway nakatulong ako sa inyo, at sana ay dun sa mga na gustong sundan itong prosesong ito ay mas maganda to para sa inyong mga manok na tinamaan ng sipon. So ayan mga boss, natapos na naman tayo ng pagbibigay ng simpleng tip dun sa mga kamanok natin, dun sa mga boss natin na nagpapaturo sa atin kung paano ang paggamot ng medyo malala na sipon. Naway masundan nyo mga boss, at dito na natin tapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po, i-share, and then hit nyo yung ating munting notification bell, at nasa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck. I know gold is not enough.